DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:11. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Diyos marhay na aga sa Indo Gabos, Mr. Senate President Cheese Di Butler Escudero. Alam mo, Mr. Senate President Manoy, ha? You were not gentleman enough, ha? To drink the tagay of the First Lady, ha? Abay, uminom na ang First Lady sa tagay mo, hindi mo inubos, ha? Abay, para po sa mga hindi nakapanood dun sa... Actually, viral ngayon yan, ha? Yung tagayan sa Van de Honor sa Malacanang, dalawang version yan okay ba sa RHTV yan? Ilabas nga. Yung unang isang version po, mahabigan, yung controversial ngayon na tagayan dyan sa Van de Honor, dyan sa Malacanang after Independence Day celebration. Yung isang version kinuha, dumating ang First Lady kasama ang Presidente, ha? Pangulong Bonget, ha? Nadaanan si Manoy, ayan si Senate President Cheese, kinuha yung kanyang kupita, yung glass wine, ininom, pagkatapos isinole sa kanya, ha? Ayan. Yung isang ito yung isang version, kinuha yung tinagay ng First Lady, tapos isinole kay Manoy, ayan kay Cheese, ha? Ayan, ayan, inulit pa. Ayan, ewan ko kung nakita ng Pangulong Bonget at medyo ngingiti-ngiti, tatawa-tawa, ha? Ayan, yung isang version naman, yung isang version na, yung, parating ang first couple, ha? Ang Pangulo at First Lady, ha? Ayan, ayun, kamay-kamay, ayan, kasama si Mr. Speaker, ayun, kinuha yung tagay ni Cheese, ha? Ininom, ayan, pagkatapos sa lumapit yung isang waiter, ayan, makita yung isang eksena dyan po, mahabigan ni si Manoy, abay, after na isoli ni First Lady yung kanyang tagay, ha? Abay, medyo, may pinakita pa, medyo inalug-alug pa yung yung glass of wine, ha? Ayan. Kaya lang, Manoy, you did not drink the tagay of the First Lady, ha? Samantalang ang First Lady uminom sa tagay mo, ha? Ayan. So, ganyan po ang nangyari, mahabigan, ha? Ayan, para kay First Lady, ha? Ayan, kay Manoy, ha? Abay, tagay pa more. Salud, cheers. Tingnan nyo nga naman ang buhay, ha? Well, mahabigan sabi nga, kung parang magbabarkada lang, alam mo tayo, pagka nagiinuman, mga kuya, di ba? Abay, anong COVID dyan, abay, pagka nagiinuman tayo, isang baso na yung tagayan natin, paikot na ganyan, di ba? Tapos ang pulutan natin pulutan na sisig, ha? Abay, kain din tayo ng pulutan, ha? Tapos isang kutsara, ayan, ikot-ikot din. Mahabigan chill lang po tayo, ha? Abay, Apo Presidente Bonget, ha? Ayan, napansin mo ba yun? Agis-isim ka ba't, Apo? Agkatakatawa ka, ha? Ayan, sa mga pampanunuto nag-viral yung video na yan, ha? At muli, para kay First Lady, Madam First Lady,
Tagay pa mo, madam, ha? Salud. Cheers. And sabi nga, that's life. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. Kailan ba ang tagayan muli? I'm gonna change that. Ayan, ano ba ang pulutan na Manoy? Cheese. Ayan, Mr. Senate President, ha? Alam po niyo mahabigan chill lang tayo ito. It's a TGIF mga kuya mga ateng, ha? Alam po niyo mahabigan pagka white wine ang iniinom, di ba Mr. President, ha? Parang Mayor Erap, good morning, ha? Ayan. Pagka white wine daw po ang iniinom, nako. Ano ba yung ininom niyo Manoy, ha? Manoy Cheese. Ano ba yan? Don Perignon ba yan? Naku, mamahaling ano yan? White wine, ha? White wine ba? Red wine, ha? Pero sabi na, pero white wine yung tinagin nila sa Bandi Honor. Pagka white wine, dapat daw ang partner niya ng pulutan dyan. Fish, isda. Ayan. Baka St. Peter's fish pa ang pulutan dyan, ha? Na maganda-ganda ang hiwa, ha? Pero pagka red wine, ang partner doon niya mahabigan na steak. Naku. Parang ikinari steak, ha? Mr. Colonel Alex Sembrano, birthday boy, ha? Happy birthday, Colonel Mr. Alex Sembrano, ha? Ayan. Ito ang favorite son-in-law ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, ha? O, Mr. Binabati ka ng mga Mr. natin sa PMA Sandigan 82, ha? Kailan ka daw magpapakain na ng ikinari steak? Wow, sarap-sarap dyan. So, any mahabigan, thank God it's Friday, ha? Abay, talagang ganyan, yung mga behind the scene mahabigan, pero actually hindi, ha? Before the camera. Kitang-kita, ha? Ayan. Pero alam mo, Manoy, yan ang kulang. Kung makita nyo isang eksena kay Manoy Cheese, habang isinuli ng Madam First Lady yung kanyang tagay, parang natulala pa ang Senate President, ha? Yan, para bang, ang tagal, para bang inisip mo niya, muna. Ba't kinuha yung akin tagay, ha? Pagkatapos ininuman isinuli sa akin, ha? Iinumin ka ba ito? Di kaya may laway na ito ng First Lady. Ayan, pero Manoy, dapat kung ang First Lady uminom sa tagay mo, dapat nilagok mo na rin yan. That's life. That's life. That's what all the people say. Anyway, magandang umaga, bayan. Thank God it's Friday. Chill-chill lang po tayo mga kuya mga ateng, ha? Ayan. Dami-daming problema, ha? Ayan. Eto si Mrs. Problema na naman. May announcement yung isang tagapagmana ni Bossing Manny B. Pangilinan, ha? Misa Andy Ocampo, itong si Joe Saldariaga, ha? Abay, may announcement kahapon mga misis na ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Tataas ng magkano nga ba, Lola Malu, ha? 67 ba o 68 centavos, ha? Magkano? Ayan, more than 60, ha? 64 centavos. Ayan. Mga lola, yung 64 centavos na itataas sa singil, ha? Time is ano yan? Time is 200 kilowatt hour, ha? Kung malakas kayong kumonsumo sa kuryente, ha? Magkano rin yan? Ayan. Kenta mo nga, Mr. Michael is my guy. Ayan, itong si Mr. Michael is my guy, basta numero, mabilis magkwenta ito kahit nakapikit lang, Kahit walang abakos yan. Ayan, medyo marami tayong issue mga kuya, mga ate, ngayong araw ng Biyernes, pero wag masyadong papansinin yung mga mainit na issue ngayon, ha?
Yung love triangle. Love triangle na yan. I've been a Mister, toda sa ex-lover ni Mrs. Naku, Diyos ko po mahabag. pawn and a king. Pero malupit yung 11 anyos na ni-rape na mahabigan doon sa General Trias. Pinatay pa tapos winasak pa ng yung mukha ng bata. Diyos ko po mahabag yun. I just pick self up. Ay, good morning, General Rudy Diaz, ha? Ayan, kumusta na ako yan, ha? Uminom pa ba ng Petro si parang Erap, ha? Mr. President, good morning. Enjoy, good morning. On my head. Tumatagay pa ba ng Petrus ang Pangulong Erap? Sandali lang, kaaga-aga naman ito. Ano yung, ano, ha? Di ko mabasa ang liwa-liwanag kasi ng mga spotlight natin dito ha. Basahin ko daw ito. Ano ba ito ha? Ayan yung sinabi ni First Lady ha. Di ba binasa ni Tunying ito kanina? Ayan. Well, we will read it again for the second time once more ha. Kaninong statement ba ito ni First Lady ha? Bigay ba ni First Lady ito kay Katunying? Sige, di basahin natin. That's life. Tinext yata ni First Lady kay Katunying Ayan. People say. Anyway, sabi rito, if truth be told, here's what happened. Ayan. At 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour, Bong and I entered the ceremonial hall. Ayan. And we were ushered to where Cheese and Martin Rome were standing. People get Yung pinakita ka na sa RHTV, play nyo nga uli, ha? Yung papasok ang Reyna Emperatriz at Emperor Bonget. Ayan. Ayan, papasok sila sa hall. Ayan, dumiretso. Ayan. Una ang First Lady. Ayan. Pero Madam First Lady, dapat side-side ka lang muna. Di ba dapat noon ang presidente? Ayan. Anyway. When Cheese saw me, he said, "Wow, believe din ako sa'yo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink." back in the. I laughed and I said, "You bet." And so I mischievously got his glass of champagne, took a sip and told him, "Ew, Just ain't gonna ba't di ba masarap yung white wine? Hindi ba Don Perignon yan?" Ayan. single try. Dapat kasi Emperador Light ang sineserve dyan sa Malacanang, sa Bandi Honor. Di ba? Ninong Andrew Tan, Winston ko, ha? Ayan. A pauper. Hindi naman malamig ang champagne mo. Ayan. After that, I gave his champagne glass back to him. And then we both had a good laugh over that. I think the entire exchange took all of 10 seconds. Flat on my face. I've known Chi since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for life forever. So whether I made him a waiter and or he responded like a gentleman, it's between us. Huwag naman waiter, Madam First Lady, ha? Ayan, the butler. Ayan, mas maganda pakinggan. Parang class. That's life. Pero Manoy, ba't di mo ininom, ha? Ayan, ba't di mo inubos, ha? You're riding high in April. It's unfair, ha? But Anyway, narito na ang mabigay nga muna tayo ng pera. Ayan, saka na muna yung tagayan dyan sa Malacanang. Ayan, ganyan po ang mga misis, mga ateng, ha? Ayan, oy, ayan si Mr. President, cheers, tagay pa more. Ganyan ang mga tagay ng mga, mga opisyal, mga yayamanin, mga class, ha? Pero tayo mga, taga-kanto-kanto lang, tagay pa more, iba yan. Ayan, sandali lamang at mamigay muna tayo ng limpak-limpak na salapi, aginaldo, mula kay Ninong Sherwin Alfaro, nandyan sa Malabon. Sherwin.
Mabagal ang draw. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. Ayan, kahit hindi Pasko mga kaibigan sabi nga nila let's share our blessings, di ba? Attorney Colonel Mara Santiago, kumusta ka na sir? Idol, ha? Katulad nito ha, mamimigay ng blessing ang ninong Santa Claus ng bayan. Sherwin Alfaro dyan sa may Arkong Bato, ha? Ayan. Buti Arkong Bato dyan sa Malabon, hindi ilang lindol na ang dumaan pero ang Arkong Bato hindi natitinag, ha? Tinayo pa yata yung mga katipunero yan ha? Andyan sa Barangay Santolan ang Malabon, ang ninong ng bayan. Sherwin, please come in. Sherwin. Wala, nasobrahan ng tagay. Sabi ko na nga ba Pagkatagay huwag na mga tagay hambang magdamagan niya mga kuya, ha? Ayan. Anyway, babalikan natin si Sherwin. Ano ang latest ngayon sa Malacanang, Miss Let, ha? Find a way to show the things that words can say. Why don't Ang tanong ni Senator Coco Pimentel ngayon naku, ha? Ando na nung Van de Honor, ang Pangulong Marcos, First Lady, Senate President Chis Escudero, at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Baka daw mamaya ang Kongreso at Senado maging rubber stamp na. Di naman magkakaroon daw ng magandang coordination. Ayan. Kesa nagbabangayan, dito natin makita ang leadership ng Uragon ng Sorsogon, ha? Senate President, ha? Ayan, habang wala pa ang ninong ng bayan, dinumog na yata ng taong bayan, ha? Wala pa si Sherwin. Wala pa ang ninong ng bayan. Di alamin muna natin ang latest sa Malacanang, ha? After Bandi Honor ba, Miss Let, wala ba mga nalasing dyan? Nakailan tagay ba ang First Lady, ha? Nakailan tagay ba ang Senate President Chis de Butler? Pero ang Pilipinas sa target ang panibagong partnership sa Hungary. Wow! Hungary, di ba? O nga pala yung ambassador na Hungary, ha? Andun yung dati naming kasamahang Rumboy, nasa United Nations, mga kaibigan. Nandun sa Hungary, ha? Si Relson Cordero, ha? Ang ex ni Ate Winnie Cordero. Abay, dati paboso-boso lang nung Rumboy kami. Ngayon nasa United Nations na, mga kuya, ha? Nasa Hungary na ngayon. Ganda-ganda ang trabaho doon, ha? RS number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa Hungary. Sinabi ito ng Pangulo sa pagbisita ni Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Jartov sa Malacanang kahapon. Binanggit ni Pangulong Marcos na nasa 50 taon na ang formal ties ng Pilipinas at Hungary at naniniwala itong marami pang partnerships ang maaaring buuin ng dalawang bansa. Sa panig ni Jartov, sinabi nitong mahigpit ang ugnayan niya sa Department of Foreign Affairs at magaganda ang resulta ng pagtutulungan ng Pilipinas at Hungary sa mga nakalipas na taon. Napatid na pabalik-balik na sa bansa ang Hungarian official at sa katunayan ay pangatlong beses niya na itong pagpunta sa Pilipinas mula pa noong nakaraang administrasyon.
Ang Hungary ay isa sa trading partners, export market at import source ng Pilipinas. Aabot sa higit 16,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Karamihan sa kanila ay automotive technicians, machine operators, forklift operators at hotel workers. Lakay? Ayan, so anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong TGIF, Miss Let? Oo, hindi pa sumasagot ang PCO Lakay at kung anong schedule ng presidente ngayong araw. Yung bang Van de Honor ng Miyerkules, anong oras sinabot yan? Hanggang midnight ba yan? Hindi Lakay kasi yung Van de Honor Lakay ay alas 10 ng umaga. So, 10 o'clock. O nga pala, umaga nga. Ayan, dahil nung hapon Lakay ay di ba mayroong parada ng kalayaan sa Pilipinas na dinaluhan pa. Pala, ayan na. Alam mo mga nalasing dun sa Van de Honor, di ba nakalasing yung yung white wine? Hindi naman siguro Lakay. Ganun ba? Hindi naman hard yung kanilang init. Ayun. Nakailang tagay ba ang The Butler, Senate President? Hindi na mabibila. Ganun ba? Ayan. Live lang Lakay ay yung yung kaya lang speech. Ayan. Kaya lang sabi na aking bubit hindi ininom ni The Butler yung isinuling tagay niya kay First Lady, ha? Hindi na siguro Lakay. Ang bira naman. Di ba pagka tayo magbabarkada, minsan nga isang baso lang, paikot pa yan ha? Bakit naman hindi niya ininom? Bakit may COVID ba ang First Lady? Ha? Bakit hindi na natin nakita Lakay? Hanggang ba yun? Hindi naman nakasentro sa inuman yung okasyon. Kasi kita nyo sa video, ang tagal nag-isip ang The Butler, ha? Medyo inalog-alog pa yung kanyang wine na gano'n, paikot-ikot pa. Tapos medyo tumiting nga lang ng konti, inom ba ito? Hindi, ayan. Wala bang COVID ng First Lady? Di ba, maano rito? O aamo ako rito? Anyway, joke lang, Miss Let. So, good morning. So, tahimik ang Malacanang. Oo, tahimik pa sa ngayon Lakay. Madalas kapag ganyan walang ibinibigay na schedule. Private meetings Lakay. Ayan. Chill-chill lang yung mag-asawa. Ayan. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning Lakay. Balik sa'yo. Damdamin Bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Oras, Mr. Chief Justice. Oo nga pala, ba't hindi yata naimbita ng Chief Justice sa Van de Honor sa Malacanang, ha? Nung Independence Day, ha? Di ba dapat yung mga heads ng 3 branches of government, ha? Executive, Judiciary, and Legislative, ba't wala sa eksena ang Chief Justice Alex Jesmundo, ha? Ayan, kung hindi nakarating ang Chief Justice, dapat may representative na ipinadala doon, ha? Siguro ang magaling sa tagay-tagay din dyan, ha? Ayan, Associate Justice Maidas Marquez sa national ang ipinadala sa Malacanang. Damdamin Bayan. Oras sa CJ, alas 8:34. Ito natin, mga mga ateng, ha? Senator Kiko, ha? Rektang sagot sa rektang tanong. Bukas yan. Pero alam mo kung ano pang rekta ang gusto pa ng ating mga taga-pakinig. Ang pinakabagong programa ng DCRH, Rekta. Agenda ng masa tuwing Sabado alas 6 ng gabi. Nagsanib persa ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Sino-sino? Andyan si Ma'am Aquino, Shell Jokno at Kiko Pangilin lang naman, ha? Kasama pa aking partner dyan, Sister L. Siguradong siksik na siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ang programang nakatutok sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Yan ang Sister L. Oh my Good gosh, morning. it's Friday, Lakay. Chill lang. Yes. Good morning, Lakay. Diyos marhay na aga po sa Indo Gabos. Ayan, sa mga Bicolano. Marhay na aga sa Indo. Pamahaw na. Ayan. Alam mo pamahaw, Lakay? Anong pamahaw? Breakfast na. Ayan.
At hello po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong, alam mo ba, Lakay, ngayon ay Swell Day. Oo nga pala. Yes. It's 14. Akin sa bukas. Oo. So dahil bukas ay Sabado, Swell Day salamat, ngayon. Ay, salamat, Lakay. Pambayad sa kuryente ng Meralco. Sa upa sa bahay, bayad sa tubig. Wala na. Kaya, Wala na. kaya ang mga Oragon ba malakas uminom yan? Si Manoy, si The Butler Cheese. Hindi ko, Malakas ba uminom wala yan? akong idea, Lakay. Mukhang hindi naman yata. Pero ang mga Bicolano, Lakay, mahilig yung kumain ng mga maaanghang talaga. Kapag ka sa handaan, Lakay, kapag ka walang maanghang, hindi kompleto ang buhay namin. Alam po niyo mga habigan, pagka break time namin dito sa DZRH, alam mo merienda ni Sister L, parang naalala ko si Manny Balute. Ayan, si Manoy, ha? Ayan, di ba, Lotto King? Ang merienda niya, isang dakong siling labuyo. Ginagawang parang pilinat. Ginagawa parang mani. Ganyan po ang Sister L, kaya pagka makita sa hapon ito, umuusok sa ha? Siling labuyo. Grabe, hindi naman masyado, Lakay. Oo, konti-konti lang. Konti-konti lang, ayan. Ay, Manoy, The Butler, good morning. Diyos marhay na aga sa Indugabos. Yes, Bicolano na din si Lakay. Dala, basit mat nga ako, maawatak mo dadun, Bicolano, Ilocano. Ano ka, Bilocano? Ayan, Bilocano, ha? Pero anchis, ewan ko lang kung nabago na ni Heart Evangelista yan. Lakas din tumagay yan, Ano din pala. Ay, Manoy. Aba, nagbabarik din Naging Batanggenyo pa, ha? Sandali lamang at eto na ang maimigay ng Aguinaldo, ha? Ang ating DZRH Malakas Aguinaldo promo ay nasa boundary ng Malabon at Valenzuela. Aba? Ayan ba ang boundary sa Arkong Bato sa may barangay Santulan? Ayan. Santulan yung spelling. Yung sa Pasig, Santulan yan. Barangay Ito, Santulan. Ito, barangay Santulan, Malabon. Ayan. Narito na ang nino ng bayan na Sherwin Alfaro. Sherwin! Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng Aguinaldo ngayong thank God sa Friday? Kaya dito ulit tayo sa may Arkong Bato. Natatandaan mo nung pumunta tayo rito baha. Yung umuulan, nung tag-ulan. Oo nga, ano? Ito yung barangay... Buti hindi na nalunod yung Arkong Bato na yan. Arkong Bato sa pagitan ng barangay Arkong Bato ng Valenzuela at barangay Santulan sa Malabon. Pero yung ating team ay nagdidikit dito sa may bahagi ng Malabon. Pakita ko lang sa iyo yung itsura. Itong Arkong Bato, Lakay, na ipinatayo pa noong 1858. Wow. Don Mariano Belilla, ang dating gobernador silyo ng bayan ng Pulo. Yan, Pulo sa Bulacan na to eh. Pero ngayon itong portion ng lugar na to bahagi ng Valenzuela, Lakay. Yan, yun yung arc sa pagitan nitong bayan ng pagpasok mo yan, papasokan ng bayan. Yan ba ang Sherwin? Yan ba ang counterpart ng Arc of Triumph sa Paris? Parang Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Matatag na sibilisasyon noong sa 18 siglo. Dahil Lakay, noong nakaraan baha ito. Pero ngayon, tignan mo, mataas na. Kung siguro natin noon na binaba itong lugar ng Arkong Bato, importante ito, Lakay. Dahil ito landmarker sa pagitan ng probinsya ng Rizal at ng Bulacan nung araw. Kasi ang Malabon nasa sakop dati ng Rizal. Bahagi ng Rizal. At ito naman kabilang side, yung Valenzuela, Pulo, nasa sakop naman ng Bulacan. Yan, so yan, Lakay, yung magandang balita. Pero dahil nagtaas yung portion ng Valenzuela, pababa naman dito sa may portion ng Malabon. Kaya pag umuulan, ang baha nandito na sa Santulan. Kaya naman, papabaha dito na tayo. Ayan, hindi ba nadredes ang ilog dyan? Ekonomiya pag bumabaha dito dahil buhay na buhay yung mga sidecar, Lakay, na
yan yung mga nagpapajack, yung mga kababayan natin na nagpapajack kapag baha. So solve nila, sila na ang sagot sa baha. Sige, yung mga sa mga pasahero sa baha. Yung mga nakatambay dyan, tagayan mo din ng white wine. Ay, emperador pala. Mamaya laki. Pero nagpadikit sa akin na diesel sticker. Itong pajack na ito. Yan, ang nagpapajack dito. Pangalan mo, kuya? Jan Mark sumulat. Jan Mark. Mga bata pa itong mga tricycle driver, ha? Wala kang premyo, ha? Arnold Clavio? Arnold Clavio, siguro itong kabila, eh. Pero hindi naman siya winner. Ito yung winner natin talaga. Pangalan mo? Jan Mark po. Si Jan Mark. At patingin mo yung cellphone mo, nakaintapat natin sa naka-DSRH. Yan, sa cellphone niya. Kaya naman, malakas ang nakatutok sa DSRH. Sino paborito mong announcer sa umaga? Devang Makalma po. Akala ko Dayo Clavio. Akala ko Arnold Clavio na babanggit. Get well soon, Igan. Dahil paborito niya si Deo Makalma, hindi si Arnold, ha? Yan, sino ba talaga? Deo Makalma. Baka Rick Rad ang paborito niyan. Hindi na inabutan yung lakay, eh. Si Arnold dun sa kabila, dun sa maghihingi ng premyo. Bigyan mo na rin. Okay lang yan, Sherwin. Salamat po. Ayan. Boundary ka na, kuya. Huwag ka nang pumasada. Oo, dahil idol ikaw, hindi si Arnold. Meron siyang emperador yung... Ayun. Vitamin E. Ayan. At bukod dyan, meron ka pang vitamin RC. Ayan. RC Mega. At syempre, dahil mukhang maluwag sa yung t-shirt mo, palitan na yan. Mukhang gumapo. T-shirt, t-shirt. Yan. At meron ka pang grocery bag mula sa DZRH. May uwi na kay nanay. Maraming salamat po kay Deo Makalma at sa DZRH. Ayan, thank you, kuya. Sherwin, yung fan ni Arnold Clavio, bigyan mo ng t-shirt. Ayan, bigyan mo ng t-shirt si kuya. Ayan, bigyan mo daw t-shirt. Galing ka mo kay Deo Clavio. Ayan, si kuya. Galing kay Igan. Ayan, bigyan ng t-shirt si kuya. Ayan, bigyan mo si kuya ng t-shirt. Ayan. Magpapalito ng damit. Kapag nagpalito ng DZRH, ibibigyan ko pa ito ng pera. Ayan, bigyan mo lahat ng t-shirt mga nakatambay na tricycle drivers dyan. Padjak. Pero unahin na natin ito, i-convert natin. Yan, unahin mo na i-convert mo. I-convert natin. Namirata ka pa. Ayan. Kamag-anak ni Arnold yung Bulacan yan eh. Ayan. Isusuot mo ba yan? Hindi. Isusuot ko, siyempre. Ayan. Hindi na siya. Magpapalit na siya, lakay. Magpapalit na siya. Ngayon na. Baka narinig ni Arnold yan. Gagaling ka agad yun. Oo nga. Ngayon na isusuot na kayo mga Aba! Isusuot na niya. Pambawi sa'yo, Sherwin. Bibigyan ko rin ito, lakay. Makikinig ka pa ba sa kapila? Nako, hindi na. Uy! Grabe ka! Sino na paborito mo? Makalma. Aba! Bigyan pa na. Binigyan ng 1,000! Bigyan pa na emperador si kuya. Ayan. DZRH na siya. Naku, magagalit si Atty. Felipe Gozon nito. Ayan, sinuot ni kuya talaga, ha? Ayan. Makalma na, salamat. Makita na yung 1,000. Ang bilis kausap ni tatay. Ayan. Ano pangalan ni kuya? Pangalan mo raw? Alberto. Ayan, tatay Alberto. Ayan, si Alberto Dakuyan Lakay. Ayan, Alberto Dakuyan. Pinatunupanan na inom na rin ng vitamin E. Bigyan mo na emperador. Bigyan mo na ng vitamin E yan. Ayan, Binyag. Ayan. Kaya bagong lipat siya, kailangan may pabinyag. Samahan na rin natin ng vitamin RC. Bigyan mo na si tatay. Dahil siya ay nag-convert na. Lumipat na sa DZRH. Meron din siyang mula sa kaliwa, kumanan.
Okay. At meron na rin sa vitamin RC. Ayan, ayan. medyo maliit lang. Medyo malaki sa winner yun eh. Oy, katuwaan lang baka personalin ng iba. Yun ang spirit of Christmas. Yes. Kaya kung gusto nyo nang lumipat, tumutok lang kayo sa DCRH. Mananalo kayo ng 1,000 pesos saka ng vitamin RC. Baka si Atty. Felipe Gozon magreklamo sa KBP yan, ha? Oo nga. Sabagay, di yata sila member ng KBP. Meron po kami bagong miyembro mula sa kaliwa. Ayan. Mula sa kanan ba? Mula sa kaliwa, Kumanan. Ayan na. Mula sa kaliwa, Kumanan. Ano pangalan mo? Alberto. Si Kuya Alberto ay kasama na po namin. Hindi nililipat sa iba. Saan ka na lang palagi? DCRH. Sabi kay Arnold. Arnold, nandito na ako. Arnold, nandito na ako. Hello kay Sir Arnold Clavio, kay Igan. Pagka naging si Arnold, gagaling ka agad yun. Ayan, baka bumangon sa kama yan. Pagaling po kayo. Pagaling ka, Igan. Ayan, kita mo naman, ha? Pero pasensya ka na, ha? Nagbago na ito. Kinonvert na ni Sherwin. Na-convert na, ha? Mula sa double B, nag-DCRH na, ha? Emperador lang pala ang katapat. Talaga pag nakakita ng vitamin E, napapalipat. Okay. Sa mga nais manalo at lumipat, ha? Mananalo kayo ng 1,000 pesos sa DCRH. Kaya naman sa DCRH, malakas from ours number 6. Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Arnold Clavio. Ikaw talaga? May amat yata si Kuya. Thank you, Tatay. Thank you. Ayan, At congratulations po sa winner. Ayan, maraming salamat, Sir Win, Mang Alberto Dacuyan, Clavio. Balita ko, nagsusurvey ko eh. Apo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Yan ang... You better believe my survey, man. Yan ang gusto namin sa Mr. President. Ayan, batiin mo daw, Mr. President, ha? Si Colonel Alex Sembrano, birthday niya ngayon. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:52. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Oras, Sister L. It's 8:57. Rock the boat, I don't rock the boat, baby, rock the boat. The Butler Cheese. Ayan. Ay, lakay parang pares tayo Ayan, na oo nga. nga, Ay, iba ano, ba? ha? Ay, Ayan, hindi, iba. Ibang mag ko. Pero bubuit din to. Madam First Lady, salud. Ayan. Sabi ko, ay, Cheers. kape lang. Jeeps Coffee. Ayan. Sa mga kaibigan sa tambay-tambay lang dyan, tagay pa more. Ay, Jim's Coffee po ito. Pampagising sa umaga po. May sound. Ano bang lasa ng white wine sa Malacanang, ha? Don Perignon kaya yun o Don Emperador? Lasing ka doon, lakay. Sandali lamang sa mga reports. At nakapag-break na po ba kayo, mga kuya, ha? Ayan, kung maaga pa, abay di mamaya, ha? 10 o'clock, pwede nang mag-break time. At nakapag-relax na po ba kayo? Abay, dapat mamaya, it's TGIF. At sabay ng break time na malamig na RC Cola Mega, Mr. Cesar Lee, ha? Itong RC Mega ay may sarap na babalik-balikan dahil affordable pa. 24 pesos lamang ang SRP niyan, Mr. Fred Iyaw. At ang damdaming bayan kasama na ang break time. Yan ang sarap ng RC Mega. 24 pesos lamang ang SRP niyan. Yan ang ipinapainom ng mga birthday boys. Ayan, oy, most worshipful Kuyang illustrious potentate June Espino, happy birthday. Alamat tayo dyan, Kuyang June, most worshipful. At happy birthday din kay Kuyang Ismael Capiral.
Presidente ng Universal Grace Trading Corporation. At Mr. Cleng Campanilla, magkasunod pa rin ng birthday ni Mr. Colonel Alex Sembrano, ha? At siyempre, ha? Happy birthday din. Asan pa isang magbe-birthday rito? Eto, sino ha? pa yan, Lakay? Abay si Congressman Oka Malapitan. Ay, Congressman Oka, binabati ka ni Mayor Along, ha? Ayan, Along Malapitan ng Caloocan at buwabati rin daw si Congressman Egay Erice, ha? Ay, Kong Egay, kumusta ka na? Good morning. At kay Senator Sunny Trillanes, ba? Buwabati kay Kong Oka Malapitan. Sino na nandyan? Ay, Lakay, tingnan mo, may humabol daw na listener. Mayroon tayong video RHTV. Lakay, binigyan daw tayo ng tig isang walis tambo. Uy, asan? Ayan, mayroon tayo RHTV sa ating GC. Pahabol kay May humabol na listener, Lakay, at nagbigay ng walis tambo. Wow. Thank you so much po. Ito, nagbibenta siya, Lakay, ng walis tambo. Ayan, hindi yata nakuha ng RHTV sa ating GC. Asan? Nandun kay Sherwin? Nasa ating GC, Lakay. Sinend lang ni Sherwin yung video. Sherwin, hindi mo binanggit yung pangalan, pero thank you so much po sa binigay ni tatay na walis tambo sa amin. Ayan, Lakayo, binigyan tayo ng walis tambo. Maraming salamat, kuya. Tig-isa daw tayo. Magwalis daw tayo ng bahay. Oy, thank you kay tatay, Salamat po. Naku, maraming salamat, tatay. Ayan, Lakay. Ay, kuya, salamat maraming po. salamat. Ayan, Ayan, listener natin, Lakay. Bigyan mo ng Emperador si kuya at saka vitamin E at saka vitamin R. Ayan. Sure. Ayun pala, Lakay, ang radyo niya. Ang ganda naman ng transistor ni kuya. Nakakabit dun sa kanyang kariton. Ay, Siguro, parang solar yun, Lakay. Ganun ba? Oo nga, solar. Ay, kuya, good morning. Sana mabenta lahat yung mga paninda mo. Ayan. More blessings po. Ayan, Siguro taga Pangasinan si kuya. Ay, si Tatay Albert De Vera. Parinig natin, Lakay, may audio daw ng konting-konti. Debated this. Pangalan mo, kuya? Almer De Vera. Lagi ka nakatune in sa DCRH? Laging nakatune in. Sino nga paborito mong announcer? Si Deo Macalma, Sister L. Si Deo Macalma, Sister L, yung radyo na. Yan ha, umabol winner dito. Akala ko si Ted Filon tsaka si Chacha Hindi, Lakay. Deo and Sister L yan. Thank you po kay Tatay Albert. Ganda umaga, kuya. Ayan. De Vera. Ayan, salamat po. Ayan. Mabuhay ka, kuya, ha? Yan mga naghanap buhay ng marangat po, mahaibigan, ha? Saludo tayo sa kanila, ha? Palagi ko matibay yung kanyang walis, ha? Maganda yun, Lakay, pangwalis ng kwarto. Pwede yung pangwalis ng pera yan. Akala ko panghampas Di ba yun? Di mo inabutan yung John and Marcia. Ayan, pagka walang pera si Dolphy noon, si Pidol, hinahampas ng si walis tambo. Atay-atayan, magwawalis lang, ang nawawalis niya, pera, nagkalat sa bahay. Lakay, hindi ko inabutan. Pero may mga short clip ako nakikita sa YouTube ngayon. Yan ang ha? Yan ang John and Marcia. Mga classic na, Lakay. Ba't nasa trend si Arnel Ignacio, ha? Ayan. Bawal daw ang cellphone sa bullet train sa Japan? Ganun ba yun? Oo, Lakay. Ayan. Ba't nasa Japan si Arnel Ignacio? Dapat nasa Kuwait ito, may official trip ba yan? Ano ba meron? May ano siya, ha? Ba't nasa? Galing ng Kuwait si Arnel. Ayan. Okay. Okay. Ayan. So si Arnel Ignacio from Kuwait. Ayan. Kakain daw muna ng sashimi sa Japan. Tsaka ramen. Ramen. Ayan, ang masarap na kay ramen. Gusto ko yung cheese ramen, tas spicy, level 3. Na-miss ko yung ramen. Pares-pares dun sa kariton dun sa likod ng DCRH sa Makati. Greg, ha? Baka naman na kaya na instant ramen. Ting umaga yun Pares yata. Pares ba yun? Akala ko ramen ha? Sandali lamang, alamin nga natin ang latest mula sa Senado. Ano ang latest kay D. Butler? Ayan, Senate President D. Butler Escudero. Sandali lamang, Raymond, di standby manang Milky Edwin Duque.
At alam po niyo mahabigan na talagang napakahalaga, ha? Napakahalaga po ang marunong tayong pumili. Di po ba, ha? Abay, gaya ng mga kapare sa buhay, Sister L, kaya gayahin mo si Senator Lito-Lito, Lapid-Lapid, ha? Bakit? Ano? Abay, magaling pumili ng kapare sa buhay at maging sa karir. Sa mga kaibigan at sa mga ibobotong lingkod bayan, maging sa pagbili ng gamot para value for money ating mga gastos. Affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, abay piliin ang Rhea Generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa buong mundo, ha? Para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines o saan ka pa. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Kadami, ha? Kaya tandaan mga misis, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dahil lamang po ang mareseta sa Mercury Drug, Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where. At eto na ang report mula kay Raymond Dadpaas. Ayan. Abay, bukas na ang komunikasyon sa pagitan ng liderato ng Senado at Kamara. Ang bagong rubber stamp, sabi niya. Hindi naman. Ikaw talaga, Senator Coco, ha? Ayan, kumakakantsaw ka, ha? Bagong rubber stamp, hindi naman. Tagay-tagay lang, first lady. Pinagtibay, ayon kay Senate President Cheese, Di Butler Escudero ba? Tama nga naman yun kesa nag-aaway-away. Kung ito naman po ay mga panukalang batas na makatulong sa bayan, yes, ha? Ikaunlad ng bayan, gaganda sa serbisyo ng sa bayan. Abay, Bicol Express, Manoy. At saka lakay, kapag ka naman alam nating para sa bayan, bakit pa natin ko-question? Wag na tayong kung maganda naman lakay ang purpose, yes, why not? Wag na tayong maging obstructionist, yes, ika nga, ha? Di ba, Manoy? I-support natin yes, sila. Okay na, yan ang kailangan natin. Bicol Express, ha, Manoy? Ha? Hindi po yung ulam, ha? Ayan. Kaya lang, Manoy, ba't di mo ininom yung tinagayan ni First Lady? Ikaw talaga, hindi ha? ko nakita lakay, Tagal nag-isip, Ito ko ba ito? Hindi. Kasi daw hindi malamig kasi nga. Ganon? Aris number 28, Raymond at Paas. Please come in, Raymond. Mayor at Elaine, kasama sa napagkasunduan sa kauna-unahang pulong ni na Senate President Francis C. Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay yung pagbubukas ng linya sa pagitan ng dalawang leader ng mataas at malaking kapulungan ng Kongreso. Ito ay upang maiwasan daw yung mga hindi pagkakaunawaan at mas mabilis na marisolba kung meron mang mga usapin na mamamagitan sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Escudero, paraan din ito upang yung proseso ng yung legislative process ay mas mapabilis dahil meron nang bukas na linya ang dalawang kapulungan. Ito ay kanilang ginawa upang maibalik yung sinasabing dati ay nagkaroon ng lamat na relasyon ng dalawang leader, yung mga leader ng Senado at ng Kamara. Ito ay nag-ugat do sa usapin ng People's Initiative bilang paraan ng charter change. Umaasa, Mayor at Elaine, itong si S.P. Escudero na muli silang mag-uusap ni Speaker Romualdez bago magkaroon ng State of the Nation address ang Pangulong Bongbong Marcos sa buwan
ng Hulyo. Panay ba ang cheers din ba ni Di Butler, ha? At Speaker Romualdez sa Bandi Honor nung Miyerkules? Wala ba mga toast na ganun? Cheers! Ayan, pre, ha? Ayan, para sa ano, ha? Para sa bayan. Pag sa ganong lugar, hindi ko alam kung cheers pa ang tawag nila doon. Kung sa kanto-kanto lang, tagay, pre. Tagay pa more. O madaya ka, ha? Ayan, di mo inuubos yan. Tapos tatakbo sa ulo yan. Oo, pre, bato mo. Ayan, pre, ha? Huwag ka order ng kanin, ha? Yung pulutan, ha? Dahan-dahan. Pulutan yan, hindi yan ulam. Ayan. Okay, so ano ang latest pa, ha? Diyan sa Senado, Raymond? Teka muna, tanongin mo si Manoy. Ayan, ba't di ininom yung tagay ni First Lady? Ayaw na lang. Wag na daw yung mga gano'n. Wag na yung gano'n. Okay lang naman. Chill lang naman yun. Natural lang naman yun. Yung mga ano lang yan. Mga light moments, ika nga. Saka yung mga nangyari yan at sa isang special event, kumbaga sa kanila, huwag na yan at ang ibang mga bagay na lang at pag-uusapan. Lalo na ngayon at busy na sila sa pagkahanda para nga doon sa nalapit na State of the Nation. Ay, nga pala, lapit ang SONA. Saglit na lang yan, isang buwan na lang, Mayor, aabot na tayo sa SONA na magsusona muli ang Pangulo. Oo nga pala, malapit na ang SONA. Ano kaya ang State of the Nation address ng Pangulong Marcos? Ayun, yun at may mga nagpagkahanda. Siyempre, itong bagong liderato ng Senado pa, medyo ang inuuna ngayon, yung nakikita namin dito ay yung mga physical na pagsasaayos. Dahil nga medyo madidelay, ang sabi nila, yung paglipat nila doon sa new Senate building. So, kailangan mo nang isaayos itong kanilang inuupahang gusali ng Government Service Insurance System, o GSIS, Mayor. Nagkasundo na ba? Dadagdagan pa talaga ng pondo ang pagpapatayo ng Senate building sa BGC? Ang sabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, Mayor, yung mga ongoing ng project, wala nang problema yun dahil napag-bid out na yun, may budget na, pero yung additional na mga budget na kasi yung inilatag nung una na multi-year allocation ay pag-uusapan pa ng lahat ng mga senador at yun nga yung hinihingi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ilatag lahat sa kanila kung ano na ang development doon sa proyekto at ano nangyari yung mga binabanggit na mga deviation o pagbabago na inaprobahan ng Department of Public Works and Highways, Mayor. Okay, maraming salamat, Raymond. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Datas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. We have not limited ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Yan ang foreign policy ng Marcos administration. Pero Mr. President, ipinapaalala po namin sa inyo yung binanggit nyo ng inyong last SONA noong 2023. Abay, ulitin namin na Mr. President, sana'y may isa katuparan ito. Sa mahigit 7,000 kadiwa na idinaos sa buong Pilipinas, 1.8 million na pamilya ang nakinabang sa mababang presyo ng bilihin. Ako, awanan dagi kadiwa. Ayan, buhayin mo ulit. Ayan, asa ng kadiwa, Mr. President, pukpukin mo sila. Ay, awan mo tan. Daming bayan. Report mula kay Edwin Duque, Sister L. Aba, mayroong clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority dyan sa may C4 Road. At mukhang marami na namang mga pasaway lakay ang nahatak. RH23. Edwin Duque, Edwin.
Hello. 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 Report ka na, Edwin. Edwin. Sa pansitan. Sige, report. Go. Dahil habang nandito si Chairman MMD Chairman Artes sa sinagawang programa ng bayanihan ng barangay sa bayang declared ng clearing operation sa kaban ng Sipo Road kung saan may 10 magagarang sasakyan na nakaparada sa na mukhang ginawa ng umunong paradahan. Kaya yung local government, ang PSNO, ay nagpatulong sa MMDA para isagawa yung city ordinance na one-way ticketing system na ipinairal ngayong umaga. Kaya ikinarga doon sa sasakyan ng MMDA yung mga magagarang sasakyan. May McLaren ba yan? Anong magarang sasakyan yan? Oo nga, ayun. Allah. Itim, mukhang pang VIP mayor Ha? SUV ba yan? Parang Fortuner yan May Fortuner, meron ding hindi ko mapanggit. Wala bang McLaren dyan? McLaren, mayroon yun sa Tarlac. Sa Bamban. Ayan. Kay Mayor Guo. Oo nga. Naku, Land Cruiser pa yata yun. Malaki yun ha? May gitsampo yung karga. At ongoing pa naman sa ilang lugar sa Malabon, yung clearing operation. Una nang ina-announce ng PSMO na araw-arawin na yung clearing operation. Pero meron pa rin mga babayan natin na nakasanayan na kasi na ito kaban ng Sipo Road at ilang mga malalaking highway dito sa Malabon ay pagtalikod ng clearing ay bumabalik mayor. Kaya yung clearing kahapon sinundan uli ngayon. Ayun, at nakaiwas yung iba kahapon, pero ngayon naman ay natsambahan yung mga umiwas. Kaya hindi na sila nakapalag ng ikarga ng MMDA yung mga sasakyan habang nakikita yung mga walang helmet, nakatsinelas, nakamotorsiklo, at yung mga tricycle naman na ginagamit pang pick-up ng piniling isda sa bayan Malabon ay pinagtitikitan na lang. At sinabi na pagdating ng mga oras, lalo na sa araw, ginagamit tayo kalsada, ay iwasan ng gawing paradahan para naman yung mga galing ng Maynila at manggagaling ng bahagi ng EDSA na dadaan sa Sipo Road ay malayang makadaan at makaiwas din sa traffic dahil itong kahaban ng Sipo sa bahagi ng Labutan ay ginagawa ng DPWS. Kaya medyo natatraffic. Kaya ang ginagawa ngayon ng MMDA, linisin lahat ng main road para yung mga ginagawang construction ay hindi lalong magpabigat sa mga dumadaang mga sasakyan. Sa ngayon ay dito pa si Chairman Artes sa may barangay Tanyong habang sinasagawa yung tiklaging at paglilis ng kanal ay nakapantay siya dahil maraming programa ang kanilang binibigay. Hindi lamang sa mga taga-barangay, itong solid waste management, ang anti-smoking vaping, anti-littering, disaster preparedness, traffic management, at nagkakaroon ngayon ng anti-rabies campaign dito sa Barangay Tanyong sa Malabon. Wala pa rin sa Malabon, ako pa rin si RS-23. Edwin Tugit, sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yan ang Chairman Artes, walang pinipili kaysa SUV, sports cars pa yan. Sports car yan o kaya SUV, ha? Kung illegally park, sige, hatakin ang mga yan. Pag obstruction ka, pasaway ka, hatak ka. Yes, kaysa McLaren pa yan. Yes. Ay, good morning, Chloe Ruela Aguila. Abay, kumusta ka na, iha, ha? Ayan, kumusta ang lolo Ruel mo, ha? Ayan, kasing haba na ba ng buhok mo, ha? Ayan. So, kaibigan natin si Dr. Ruel Aguila, long hair ito ha? Oo, talaga lakay. Kaya pala ang pariban doon sa kanyang buhok. Ay, good morning Bishop Ephraim Fautagana. Ayan, naimbag nga bigat Apo Bishop. Mr. Michael is my guy. Miss Besa Zamora TGIF, happy weekend. At kay Kuyang Judge Lito Villarosa. Oy, si Konsehala Mafi Soler Kalimbahin. At Kuyang Jojo Atienza. Oy, Brian Kitoriano ha? Ng DWWWWW. Yeah. Ang dami naman ng lakay. Ganun ba? Ayan. Happy Father's Day daw. O nga, ha? Ayan, Father's Day na pala sa linggo, Father's Day na ba sa Sunday agad? Parang ang bilis naman lakay. Oo nga, ha?
daming O, gastos. tama lakay, June 16. June 16 sa ba Sunday. yun? Sa Sunday. O, sa po ng mga tatay, Happy Father's Day. Standby Nicole Lopez, aba, Chinese automaker na Ceres. Magro-roll out na ng electric vehicle sa Pilipinas. EV. Ayan. Ang engine daw niya na Meralco. Ayan. Paano yung lakay? Kasi hindi, paano yung lakay? Kasi di ba kapag yung hybrid, sabi exempted sa coding. Di ba may ganun tayong batas? Project, yung policy. Policy tayo na kapag ka-hybrid ka, exempted ka sa coding. Paano yun? Yung mga katulad nito. Exempted din sa coding yan. Kasi EV, mga EV sila eh. Aba. Pero mahal kasi lakay. Ang tanong, kinukulang nga tayo sa supply ng kuryente. Dahil made in China ito, ha? Ang sabi ni Pasay City Chief Prosecutor Elmer Rillo, lakay, pagka bibili ka ng kotseng made in China, ha? Kahit maganda ang, siyempre mas mura, maganda pa ang forma, design. Pero pagka bibili ka ng Chinese car, sabi niya, ha? Bumili ka rin ng Cortal at Medical. Ayan. Bakit? Sasakit ang ulo mo pa. Cortal? Wala na yata ang Cortal ngayon, lakay. Ganun ba? Noon pa yun. Tanong mo kay Nicole Lopez, may Cortal pa yan. Iniinom ng nanay niya yan. Ayan. Cortal. Okay. Kasi di ba lakay noon yun? Yung medical yata, mayroon pa yun. Cortal, wala na ba? Ayan. May ano pa nga sa probinsya nung araw, ha? Pagka daw Cortal pang mahirap pa. Pagka medical pang mayaman. Ayan. Kasi may kulay. White and pink. Kasi white lang yung yung Cortal, white lang yun eh. Yung medical, white and pink. Standby, Miss Nicole. Magkakano ba itong Chinese car na Ceres, ha? Oy, Miss Chupaeng, ha? Ayan, Aris Ilagan, ha? Besa Zamora, ha? Ayan, abay, magkano ba itong ha? May kalahating, less than 500,000 yata yung mga kotseng ha? So, yung mga nasa mga 400 Chinese plus cars. something, gano'n, 500. Ayan, ang gaganda, ha? Ayan, in fairness, ha? Kaya lang after 6 months, 1 year, ayan. Ano yung disposable car? Sasakit na ulo mo. Grabe na yung lakay. Balang araw, gaganda rin yan. Alam mo mga Chinese, ganyan din ang gawa ng Taiwan nung araw, ha? Nag-i-improve. Nag-level up din sila, ha? Oras, Sister L. 9:22. Bagong-bago yan lang kaya. Parang mas sumayaw niyan, Sister L. Anong sinasayaw mo? Konti. Hindi kasi lakay sa school dati. Ganun ba? Papasayaw kami ng mga ganyan. Iba yung sayo namin sa school eh. Ayan, folk dance. Folk dance. Hindi kasama na yung lakay. Ganyan. Mga sway, mga mashed potato, twist, jerk. Uso pa ba ang mga yun? Marang Bing Adalin? Pero ngayon yata lakay parang wala na eh. Kasi dati sa mga school, halimbawa may mga activity, pinapasayaw pa rin yung mga sayaw na ganyan. Sinasayaw namin, pandango sa ilaw, pandango sa ilaw. Yung tinikling lakay, hindi ko na-try. Ganon. Sabi ni Manang Bing Adalin ng Davao City, good morning, Rona Naidas, Babet Naidas, ha? Ami Bacho, hi Ami, good morning. Sabi ni Manang si Teacher Bing Adalin, good morning lakay. Marami pang Cortal sa Mercury Drug. Ay, marami pa. Salamat po sa impormasyon. Kasi iba medyo binawal ang Cortal nung araw. Di ba lakay parang may ganun nga na parang hindi na pwedeng... kasi pag uminom ka daw ng marami, pampaano daw yun. Oo nga, yung abortion, pampabort. Kuyang Harold... Si Kuyang Harold de la Cruz, ayan, pakibati daw muna natin ng happy birthday ba, Kuyang Harold, ha? Abay, yung kanyang pamangkin, ayan,
nagbabakasyon sa Pilipinas from Boston, USA. Uy, congratulations sa mga fans ng Boston Celtics. Uy, Popoy Taruk. Ayan. Boston Sabi ba siya, tayo rin, Boston Warriors ha? Wala pagpustahan ka Celtics, pa. abay, 3-0 na ang Dallas Mavericks ha? Ayan. Isang panalo naman ang Boston Celtics, champion na sa NBA. Hi Hans Diego de la Cruz, Marco de la Cruz. Ayan, from Boston, USA. Nasa Boston, USA sila na nagbabakasyon. Ayun naman pala. Sana all. China oil. Mukhang Kuyang Harold, mukhang dun sila nanood ng basketball ha? NBA. Ayan, abay sulit ang kanilang bakasyon, panunood ha? Dahil panalong sunod-sunod ng 3 na ang Boston Celtics. At binabati natin si Seth Elian Kikoy. Naku, birthday pala yung pamangkin natin, Kuyang June Kikoy, ha? Ito ba yung ibibili mo, Kuyang June, ng Toyota Cross, At ha? may mapapabili na naman po ng sasakyan. Seth Elian Kikoy, ibang magregalo ng itong Grabe, si bigatin, Kuyang June Kikoy. Generous pala. Siyempre naman, ha? Samantala, akala ko the Yankees are going home. Tapos na ba ang balikatan, ha? Abay, Reynadar, aalis ang Amerikano, parating pala ang mga Chinese. Lakay, hindi ka sure kung parating pa lang. Ganun ba? Baka nga nandito na yung iba. Actually, matagal na ha? At pati pala sa SBMA, Ray, ha? Marami na rin pala mga Chinese yan, marami na parang pogo dyan. Oo. At nagtataka sila, abay, sa loob ng SBMA, ha? At meron pa dun sa boundary ng Bataan at SBMA, ha? Subic. Balikatan exercises tapos na. Mga sundalong Amerikano nag-e-empake na. Allah. Kung kailan nagdatingan ang mga Chinese, na-install na ba ang mga missile sa mga EDCA sites? Sabi na ating bubit sa AFP, naku, lakay. Sabi na. Itong mga estudyante ng Chinese students sa Cagayan, abay, nakakarating sila na Isabela. Di ba Lakay, kailan pa nagtapos yung balikatan? Matagal-tagal na nagtapos yung balikatan Pero, itong mga nasa SBMA Lakay. Nag-RNR pa yata sila. Ano nga ba RNR? Rest and Recreation. In short, balikatan. Hi Jennifer. Ayan, balikatan exercise. Abay, naka-install na ba lahat yung mga Patriot missiles? Good morning, Apo Gobernador Malukay ko ng Batanes. Abay, dyan sa inyo, Gobernadora, ha? Di ba meron din mga EDCA sites dyan? Ayan, may mga Patriot missiles na ba dyan? Kaya lang alam mo yung mga marites natin ha? Kaya andi dito ang mga Chinese, ayan, may mga pogo na sa mga liblib na lugar. Malapit sa mga military camps, ha? Ayan, mukhang para i-hack daw yung ano. Kaya yung mga pagpapalipad ng missile, kaya mga i-hack yan, ha? Di ba Lakay, saan sa Cagayan, matagal na nga palang, tsaka na-issue din yan. Isabela, Palawan, Lakay, meron, di ba? Hanggang Mindanao nga, Tawi-Tawi, meron na rin yata dyan sa Tawi-Tawi, ha? Catanduanes, sa ano Lakay? Cebu. Ayan, marami na. Cagayan. Iba talaga ang PLA, ha? Ayan. Mga comrade, ayan. May ongoing kasi silang mahaba, magaling ang preparation, ha? Ito pala yung bagong ngayon yung joint marine exercise ng Pilipinas at Amerika. Ongoing pala yun. Hindi na balikatan, kasi balikatan Lakay, matagal nang natapos. Good morning, Admiral Arman Balilo, ha? Ayan. Kumusta yung Chinese spy na ang cover reporter? Parang naalala ko yun
Yung malakas kay Skila Sir. Oo. Nakakasama sa mga mga yung mga local journalists hindi nakasama. Ayan, pero siya yung bit-bit. Chinese lady journalist siyempre akay ni Colonel, ni General. Ayan, siyempre ganun siya kalakas. Maganda kasi, tsaka cute, ayan. Chinese TV ang nire-represent, ayan. Kilala to ni na Miss K, Karen Oyo. Talaga, pinensyon mo. Nakasama sa, kaya nagtataka siya, ba't nakasama yun? Tayong mga hindi nakasama. Yung local journalists hindi nakasama. Ayan. Pero yung foreign, yung pala ba't siya andun? Ayan. Sleeping with the enemy. Charot. Alam mo nung naibalita natin yan, Sister L, ayan. Siyempre, nasunog na yung cover niya, di ba? Ayan, oo, kasi naalarma na. Nasunog na yung kanyang cover. Ayan. Anong ginawa niya, Lakay? Pinull out dito sa Pilipinas. So wala na si lady journalist dinala sa Malaysia. Ayan. Nasa Malaysia. Wala ayan, na. Pero sabi na ating mga bubit minsan pabalik-balik din dito ha? At saka nag-asawa na. Ha? Pero hindi naman dito nakapangasawa. Chinoy ang napangasawa. Oo. Pinoy. Ayan. Mga ganyan talaga mga malalalim. Wala, Lakay. Nakapangasawa pala ng Pilipino. Malayang makakapabalik-balik talaga yun dito. Ganyan ang mga DPA. Ayan, talagang deep penetration agent. Yes. Alamin nga natin, ayan, yung ba mga ginamit sa joint Philippine-US Marines exercise. Ayan, bukod pa ito sa balikatan exercise, siguro balikatan. Iba pa yan, Lakay May bago sila. After balikatan kasi tapos na yan, di ba? Ongoing to, Lakay. Ongoing tong marine exercise nila. Sige nga, ha? Abay, nag-i-impake na raw. Tapos na ba ang RNR nila sa Subic? Diyan sa Olongapo. RX number 45, Ray Nadar, please come in. Ray. Good morning, Lakay at Sister L. Ano bang unahin ko? Balikatan o yung pogo? Sige, balikatan muna. Saka na yung pogo. Sige. Bago yung pogo. Nagagawan kasi ng mga bahay dito yung balikatan sa pogo. Kung sinong maunang makapag-down payment. At ang lalaki ng mga rental, Lakay, $8,000 per month. Ha? $8,000 per month time is magkano palitan, Mr. Michael? Ano ngayon? 58. 58 i-multiply mo nga, Sister L, ha? Ayan. Ilan, Lakay? Ilan? $8,000 time is time is 58.65. Ayan. 58. 58.65. Kulang kalating milyon. Ha? 464,000 yan. Aman. Magkano? 464. Wow, halos kalahating milyon. Renta. Bahay yan dito sa SBMA. Diyos ko. At hindi uso rito, Lakay, yung pababaan ng presyo, pataasan sila. Leader. Ibig sabihin, kulang na kasi yung mga pasilidad tulad ng mga housing unit dito sa SBMA. Meron ngang buibili pa ng yung sinasabing for sale na mga bahay dito. Under negotiation ngayon, 250 million. Paunahan yung Kano at saka ang Pogo. Kulang na kasi talaga yung mga tirahan dito. Pero nabanggit mo rin yan, bago yung balikatan nga, totoo bang pati mga buildings daw dyan, kung bumili yung mga Chinese yan, buong floor? Nauna sila kasi rito, Lakay, nakapag-establish na sila ng todo rito dahil talagang sila umalis. Katulad ng balikatan, every year lang sila pumupunta rito sa SBMA. Doon sila talo ng mga Chinese. Maalala mo yung Legenda Hotel noon? Legenda Hotel. Ay, Pogo na yun. Ha? Pogo na yun? Pogo na yun. Wow. Aba naman. Alam mo kung sino mayari? Sino? Yung Chinese. Sino Chinese? Alam mo na yon. Si Mayora? Hindi. Lalaki. Lalaki. Lalaking Chinese. Yung best friend ni Gretchen Barreto. Si Atong?
Chinoy naman yun. Hindi Chinoy naman, oo. Chinoy. Filipino-Chinese. In fairness naman kay bossing Charlie Atong ang wala namang ano yan. Sugal-sugal lang yan. Sugal-sugal lang. Yes. Sabong-sabong yan. Gretchen lang yan. Pero walang ano yan. In fairness, hindi papatol sa mga illegal na ginagawa ng Pogo. Lumakas din dito yung Grab delivery lakay dahil marami rin dito mga Chinese restaurant na puro delivery ang ginagawa nila. Meaning dun sa mga Pogo na nandoon sila ay hinahatid yung mga pagkain. Malakas ang kita niyan, Ray, kasi delivery eh. Delivery. Kaya, mas malakas ang kita. Nagbigay din ng magandang ekonomiya itong nandito mga Kano, nandito mga Chinese, at may mga Pilipinong negosyante rin. Ang problema lang dito, mga hotels talagang all year round, punuan talaga siya. Wow. Alam kasi nila na dyan lumalandi yung submarine ng Amerika, kaya nandyan ang mga Chinese. Sa ngayon, mayroong dalawang US fleet ship dito dahil nag-impake na nga sila lakay. Actually, nawawasi nga sila ng kanilang mga helicopter at saka mga Chinook helicopter at saka Black Hawk. Sila mismo nagwawasing. Kung makikita mo rito. Sila naglilinis? Sila naglilinis. Sila nagkakarwas? Sila nagkakarwas. Sila lahat ang gumagawa niyan. Sa ngayon, mayroong 8 Chinook helicopter ang nandito ngayon sa airport ng SBMA at mayroong 6 na Black Hawk at daan-daang mga cargo trucks, military trucks nila rito. Ito'y ibabalik na sa barko at ibabalik na ito sa kanilang pinanggalingan kung saan man yung kanilang mga base sa ibang bansa lakay. Pero sabi nila, hindi naman tapos pa ang balikatan. Ray, totoo bang habang andyan yung mga Amerikano, yung mga Chinese na nasa mga building dyan, nakalargabista? Hindi lang nakalargabista. Ano? Nanonood pa sila. Ha? Doon mismo sa ground? Sa baba? Naka-short pants, kunyari namamasyal. Video-video. Yes. Patay tayo. Open naman kasi rito. Kahit sino pwede namang lumapit. Halimbawa sa airport, pwede kang mapumarada sa gilid at pwede kang manood-nood at video-video ka nun. Open naman kasi. Hindi naman siya katulad nung dati na exclusive talaga sa Amerikano itong Subic. Ngayon, open for everybody ito. Kaya malaking chance sila na makakuha ng mga photo, video at makalapit din sa mga Kano. O mga nasa mahigit 2,000 pang mga Amerikano nandarito ngayon. In fact, pag pumunta ka sa mga mall, puro Kano ang makikita mo. Talaga? Parang wala ka sa Pilipinas, ano, Ray? Parang wala ka sa Pilipinas. May mga Black American, may mga White American, at marami pang iba. Chinese. Ang sabi nga rito, Lakay, itong susunod na shoulder to shoulder next year sa 2025, baka magkaroon ng malaking problema na sila sapagkat itong airport kasi, ang sabi nila, hindi naagapan ng Kano na kunin itong the whole airport. Marami na kasi rito mga private na nakakuha na, naupahan na nila. Yung iba rito kasi ginawa ng flying school. Kaya lumilit yung Subic Airport. Pero ang final plan ng SPM, ayon kay Chairman Alinio, ay gagawin nilang MRO, yung repair shop ng mga commercial plane, itong SBMA. So, sa ngayon, kung nandirito ka ngayon, lalo ngayon Friday, every morning, nagbe-breakfast sila sa mga restaurant dito. At akala mo nga bumalik na yung dating Subic Naval Base. Sapagkat nasabi mo na very visible ang mga Amerikano rito sa mga oras na ito. So ngayon Lakay, unti-unti na nilang niloload yung kanilang mga Chinook helicopter at yung mga cargo trucks nila at marami pang mga containers na pinaglalagyan ng kanilang mga kagamitan no magkaroon ng balikatan exercises Lakay. Ayan, tapos baka may mga taga-PLA dyan Lakay, may report pala akong nasagap dito sa Law Enforcement Department ng LED. Alam mo, merong siyempre R&R narito sila sa Subic ngayon. Ang sabi ng Amerikano na wag na lang daw i-record at naayos naman yung problema. Ganitong kwento nila.
Ano? Of course, sabihin na natin yung tulad nung dati na after ng kanilang tour of duty, trabaho. Ayan. Sa gabi. E di siyempre, inom-inom. In short, ang akala nung kano, 2,000 pesos. Nung singilin na $2,000 pala. Hala? Nagkagulo. Nagkagulo. So in short, naayos sa $1,200 para manos na. Tinaga ang Amerikano. Tinagang Amerikano. Ang kumakala ng kano, 2,000 pesos. Yung pala, 2,000. Sobra naman tagayan. Grabe naman yan. Sinamantala naman. Dito alam mo naman kasi, tulad naman nangyari dito na nagkaroon pa nga ng patayan dahil sa babae. Kay Jennifer. Yan, nangyayari na naman dito. Buti naman naagapan. Yung mga, siguro, alam mo na mga sundalo, masabi nating uhaw na uhaw sa pagmamahal. Ayun. Okay. Okay, ano muna lakay. Sister El, ang ating update about dito sa Balikatan Exercises 2024. Nag-impake na sila at unti-unti na ang kinakarga sa kanilang mga barko itong ginamit nila nitong Balikatan Exercises. Mula rito sa SBMA para sa kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DCRH, RH45, Reynadar, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagserbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Reynadar mula sa SBMA. The Yankees are going home. And the Chinese are coming. Talaga naman wag lang tayo madamay dito, ha? Ayan. Sana wala namang gulo-gulo dyan. Standby Val Gonzalez, standby Edniel Parosa, standby man ang Milky Rigunan, standby Nicole Lopez. Yung report ni Edniel, AFP, kinikilala ang pahayag ng PAOKSI na authentic ang Chinese military uniforms na mga Chinese na huli sa Puguan sa Porac, Pampanga. Naku, patay tayo dyan. Sabi ko, iba ang mga Chinese, ha? Ayan. Standby man ang Milky. Oras, Sister L. It's 9:46. Ayan, kapanahonan to ni Kuya nga Justice Fred Ampuan. Kuya nga Ben Alegre at Den Macaranas, ha? Abay, tama itong maganda itong concern ni Justice Ampuan, ha? Abay, good morning Lakay, Sister L. Naku, yan ang mangyayari kapag na-amend ang economic provision. Wala nang tunay na Pilipino ang kayang bumili ng lupa. Tama ka, Justice Fred Ampuan. Ano ba naman yan? Tayo na ang magiging dayuhan sa sarili nating bansa. Di na tayong kayang bumili, ha? Diyan na nga lang sa Catanduanes, buo na, ang dami nang nabili ng mga Chinese dyan. Kaya... Pero hatawin natin ang mga reports dahil sandamakmak pa ang mga reports. Unahin mo si Edniel, si Val. Puntahan na muna natin ang report ni Val Gonzalez, operator at super ng jeep na nagpababa at namahiya sa medyo matabang pasahero lakay. Lumba-lumba, ha? Baka ma-hurt naman kasi masyado lakay. Super sexy. Ayan. Ano lang siguro, healthy lakay. Healthy. Haharap daw ngayong araw sa ipinatawag na pagdinig ng LTFRB. Alamin natin ang update mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Sister M at Mayor, alas 2:30 ngayong hapon ay inaasahang lulutang sa tangkapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang tsuper at operator ng jeepney na nagpababa sa isang pasahero dahil lamang sa katabaan ng kanyang pangangatawan. Sa Siopos order na inilabas ng LTFRB, pinagpapaliwanag ang tsuper ng jeep na may plakang Nancy Whiskey Juliet 221 bukod sa tsuper at misis nito na nakialam at kasama sa pagpapahiya sa 29 anyos na pasahero
Kabilang din sa inaasahang darating para magbigay linaw ay ang registered franchise holder at operator na sina Flora Magtibay at Romeo Guerrero ng AA Transport Corporation. Dagugat ang reklamo matapos mag-viral sa social media ang Facebook post ng biktima na kinilalang si Joyce Gutierrez. Sa reklamo ni Gutierrez na pinarating sa LTFRB noong June 10, persahan siyang pinababa ng tsuper ng jeep at misis nito dahil mataba raw siya at baka maplat ang kanilang ipinapasadang jeep. Sa gaganaping pagdinig ngayong araw, gagamitin itong basihan ng regulatory agency sa ilalabas na desisyon kung papatawan ng suspension o kanselasyon sa prangkisa ng nabanggit na passenger jeepney na biyaheng Baclaran. Para sa kaunang sa Pilipinas. Yes, Mayor. Yung driver ng Manibela na nanuntok ng radio reporter, kailan naharap sa LTFRB? Oo nga. Aalamin natin yan sa LTFRB, Mayor, kung ano yung magiging action nila dyan, Mayor. Pero doon sa panig naman natin, inihahanda na, Mayor, yung kaukulang kaso. At inantay pa kung ngayon Biyernes na, hindi na hahabol ngayong linggo ay sa susunod na araw dahil wala namang reglementary period yung paghahain ng kaso dahil kinukumpleto na nung mga abogado natin na Mayor ng legal ng Manila Broadcasting Company yung mga ebidensyang gagamitin. Okay, maraming salamat, Bal. Back na yung Mayor of Sister L. Sa pang-report mula kay Edniel. Ang Armed Forces of the Philippines kinikilala ang pahayag ng PAO o yung Presidential Anti-Organized Crime Commission na authentic ang Chinese military uniforms sa Porac dyan po sa may Pampanga. Ito po yung ni-raid na pogo dyan. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, kinikilala nga ng Armed Forces of the Philippines na authentic ang mga uniforme ng Chinese military na nadiskubre sa Porac, Pampanga. Ginawa ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla itong pahayag kasunod ng sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang televised briefing na authentic o original ang People's Liberation Army uniforms. Batay na rin sa pahayag ng mga nakausap nilang intelligence experts, pero nanindigan ng sa datahang lakas na hihintayin itong matapos ang investigasyon sa sinusuyod pang compound ng Lucky South 99. Ito'y sa kabila rin ng nadiskubring mga Chinese outstanding sergeant badge at iba pang mga uniforme na may tatak ng PLA sa loob ng compound. Sa mensahe sa DZRH News ngayong umaga, sinabi ni Padilla na ayaw magpadalos-dalos ng AFP sa pagbibigay ng espekulasyon, pero nanatili itong nakabantay sa sitwasyon. Sa hiwalay namang panayam, tinawin ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pangamba ng publiko hinggil sa mga nakuha Chinese paraphernalia. Inaalam pa umano ng PNP kung saan eksakto nang galing itong mga uniforming una ng binanggit na posibleng props lamang sa mga illegal na online transactions. Matatandaang para sa National Security Council, hindi pa may tuturing na national security threat itong pogo, pero isa na umano itong national concern na dapat aksyonan ng law enforcement agencies at mga mambabatas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. May mga illegal nang natuklasan dyan. Tsaka yung intention pa lang, Sister L. Saka nakita na magtatayo ng negosyo sa liblib na lugar. Oo. Tsaka Lakay, yung palang bakit may ganyan dyan ang uniform? Para saan yun? Ayan, diba? Tsaka ba't may mga tunnel pa sila? Ha? Ba't may mga torture chamber? At ang tanong dun sa mga liblib na lugar, hindi alam ng mga taga-Porac na iba. Nakakapanghinala, Lakay. Yan dun sa liblib na lugar, so buntok-buntok ay Pag di ka pa naman nagtakan yan ewan ko lang. Report kay Manang Milky. Ang report ni Manang Milky, kaligtasan sa tirahan at paggawaan ng mga overseas Filipino workers sa kanilang mga host country. Pinatitiyak naman para maiwasan maulit ang trahedya dyan sa Kuwait. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella at Lakay, dapat pangunahing tiyakin na ating mga embahada ang kaligtasan sa tirahan at pagawaan ng mga overseas Filipino workers sa mga bansang pinaglilingkuran. Rekomendasyon ito ni OFW Party List Representative Marisa Magsino sa paggamatay ng 3 OFW sa naganap na sunog sa mataong residential building sa Mangas, Kuwait. Naiulat na critical naman ang kondisyon ng 2 pang OFW. Ayon kay Magsino, umaasa siya sa mabilis na aksyon at tulong mula sa ating embahada sa Kuwait at ang pagbibigay ng tulong sa pamilya na mapumanaw ng OFW mula sa Department of Migrant Workers
at sa Overseas Workers Welfare Administration. Bukod pa dito, anya ang tulong medikal sa mga nasa kritikalang kondisyon at sa pansamantalang matitirahan ng mga kababayang biktima ng sunog. Apela pa rin magsino, dapat tiyakin ng ating mga embahada, konsulado at migrant workers offices sa ating mga kababayan na ang napipiling tirahan ng kanilang mga host countries ay sumasailalim naman sa sapat na mga safety check. Ang angkop na informasyon anya sa building safety checklist sa bawat host country ay makatutulong sa ating mga OFW, lalo na sa mga unang beses pa lang naninirahan sa abroad para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang salamat Marang Milky. Bago ang report mula kay Nicole, abay ba't hindi natin baka magpamerienda ang mga ito? Swelde ngayon, ha? Siyempre, makasama natin sa MBC. Ayan, happy birthday kay Vida Marie de la Cruz, Jeffrey Briones Daria, at si Juancho Roberto Montilla at Patricia Bernadette Rodriguez sa radyo natin, ba? Oh. Happy, oy, kumari ko to di ba si si Pat yan. Rodriguez, ayan, happy birthday Mare, ayan. Ito na ang report mula kay Miss Nicole. Your business is our business. Ang Chinese automaker na Ceres magro-roll out na ng EVs o electric vehicle sa Pilipinas sa Setyembre na yan, Lakay. Detalye balita mo, RH17, Nicole Lopez. Nicole. Makikita na sa mga lansangan ang panibagong Chinese automaker pagsapit ng Setyembre. Ito'y dahil pumasok na sa Philippine market ang Chinese electric vehicle na Ceres na magsisimulang magbenta ng kanilang mga sasakyan pagsapit ng Burr months. Sa isang pahayag, sinabi ng Electric Vehicle Association of the Philippines, ang QSJ Motors Philippines ang magiging official distributor ng bagong Chinese cars sa bansa. Ayon naman sa QSJ, target nilang umpisahan ang pagbenta sa Ceres brand sa pag-alok ng 3 vehicle models, partikular na ang Ceres 5 Crossover, Ceres 5 Saker Falcon Edition at ang Ceres 7 Sports Utility Vehicle. Sa mga susunod na buwan, sinabi ng QSJ na target ipakita sa publiko ang mga sasakyan ng Ceres sa official launching nito sa Pilipinas sa Okada, Manila. Ayon sa QSJ, ipapakita ng mga sasakyang ito ang aniyay cutting-edge innovation and design kung saan kilala ang Ceres. At dahil nga magkakaroon ng mga bagong sasakyan sa merkado, magkakaroon na rin ng showroom ang Ceres sa bansa na itatayo sa kahabaan ng Quezon Avenue sa Quezon City sa 2025. Sa pagpasok ng Ceres sa bansa, iprenesenta rin ni EVA President Romel Juan at Chairman Emeritus Ferdinand Raquel Santos ang membership certificate ng Ceres kay QSJ Motors Managing Director Kevin Chang at John Tovillo, Managing Director naman ng Ceres EV. Ayon kay Juan, ikinagagalak nila ang pagpasok ng Ceres brand sa Pilipinas at umaasa sila na magiging matagumpay ang rollout nito sa Setyembre. Taong 1986 nang ma-establish ang Ceres na may higit 20,000 empleyado at isa sa mga pangunahing automaker sa China. Sa mga ulat, nakagawa na ang Ceres ng mga tinatawag na e-powertrain technologies, battery systems, electric drives at controls. Kaya naman sa pagpasok ng Ceres sa Philippine market, inihayag ng QSJ Motors na handa silang makapagbigay ng high-quality EVs para sa pangangailangan ng mga bago nilang customer. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 58 centavos kada US dollar, habang naitala sa $82.75 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Maraming salamat, Nicole. Alam mo, ang gaganda ng forma talaga, Sister L. Kaya lang ang tanong ay, durable ba ang mga ito? Ayun, that's the question. Kasi minsan lakay, ang ganda-ganda, ang forma-forma, tapos biglang, pagdating naman sa durability, medyo bagsak. Pero eto, may report si Kuyang General Gudo, ha? Ayan, Noble Sir, ha? Ayan, meron daw nagkaroon ng landslide sa may Buskalan. Saan ba itong Buskalan, Noble Sir, ha? Buskalan, Bicol ba ito? Buskalan. May nag-ride kami sa Buskalan para baka makita sa ano yan, Lakay? Sa Mountain Province. Kalinga. Para makita namin si Wang Od, nagkaroon ng landslide June 13. Kahapon 13 yan. kahapon. Alas 11 ng umaga. Wow, nga, ha? Kitang-kita yung video rito, ha? Wow. Kasi Lakay, si Apo Wang Ud ay dyan siya nakatira. May maliit na village dyan sa bundok. Dyan nakatira si Wang Ud. Naku, ayun, nagkaroon ng landslide. Bumagsak gumuho yung bahagi ng bundok. Sa kalsada. Ayan, naku, ha? Ingat-ingat, ha? Anyway, happy birthday muna kay Senator Bongo. Senator Bongo, ha? Senator Bongo. Di ka nagpaparamdam. Happy birthday. Para nagkita lang kami nung nakaraan Lakay dun sa Bicol Social Media Summit. Pero kung na Emperador, sabi ni Philip Salvador. Ayan. Excuse me. At nakakaya mo yan. nakaalala si Philip Salvador. Ayan. Basing, kumusta ka? Sabi rin ni Chris. Lakay baka nanonood siya, tsaka yung wife niya. Alam mo namang avid listener pala natin yan. Ano ni Mrs. Salvador yan na sa bagay. Past is past. Pero si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, namahagi pala ng ayuda sa Malabon. At ang worth 1 million ang ayuda ipinibigay sa mga senior citizens, PWDs, mga estudyante at pedicab driver sa Malabon. Akala ko sa Quiapo lang namamahagi itong si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Hanggang Malabon pala. Ayan. At nagpasalamat tuloy si dating Congressman Ricky Sandoval, Mayor Jenny Sandoval sa naging ayuda. Bigyan na ayuda ni Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Meron pang ayun, tama na pambayad ng matrikula ng mga anak at pambili ng mga gamot at pagkain. Sana all. At yan na po mahibigan ng kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Teka muna, baka makalimutan ko, baka sabihin baka sa mga nakilala po mahibigan kay Ronald Lim, may-ari ng Lancaster Hotel, President ng CEO at Pacific Concord Properties Incorporated. Pakisabi po baka hindi po ninyo alam, niloko niya yung kababayan namin mga Ilocano dun sa Hawaii. Hanggang ngayon Lakay, di pa rin nagpapakita yan. Kapal talaga ng mukha niya na. Ronald Lim, manloloko ito, ha? Abay, niloko yung kababayan ko, sina Shirley Biloria, sina Danny Dagimol, ayan. Buti na lamang ibang kababayan namin mga nasa Hawaii, hindi nadali, ha? Ayan. Pero ang dami, Ronald Lim is the name. Manloloko, niloko ang mga Pilipino, Ilocanong nasa Hawaii. Binenta ng condo units, nung mabili, mabayaran ng full. Pagpunta rito sa Mandaluyong, wala nga. Ronald Lim is the name. Ayan. Ang pangakong building, ayun po, napako. Ayan, parang global city. At yan ang programang Damdaming Bayan. Ako po si Deo Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.